Mapagpalang gabi sa bawat isa na nanonood ng video na ito. Tayo po ay darako muli sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po ay araw-araw nating ginagawa sapagkat sinabi sa banal na kasulatan na huwag mo kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi na sa gayon matupad mo ang lahat ng ipinagkakalob sa atin ng Panginoon na sa gayon tayo ay giginawa at magtatagumpay. So, ibig sabihin ay merong kautusan ng ating Panginoon na ating pagbulay-bulayan, dilidilihin, mag-devotion tayo at pag-aralan natin mabuti at sikapin natin na ito may lagay sa puso natin na sa gayon ito ay may pamuhay natin sapagkat ninanais ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng katagumpayan at kasaganaan sa ating buhay. At ngayon nga ay na patuloy tayo sa pag-aaral sa aklat ng unang Samuel at ang binasa natin ngayong gabi ay yung aklat ng sa chapter 4, 5, and 6. Okay, ito po yung panahon kung saan ay nakikipaglaban ang mga Israelita sa mga Filisteo at ang labanan na ito ay isang matinding labanan sapagkat hanggang ngayon alam naman natin na itong mga Israel at ang mga Palestine hanggang ngayon ay naglalaban-laban pa rin Okay, basahin po natin yung ating text na pinili ngayong gabi na ito. Sabi dito sa unang Samuel 4:2-3, sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel na makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo. Nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Silo ang kabanantipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon ay ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. So, ito po yung panahon ng digmaan ng mga Israelita at ng mga Filisteo. At dito sa kabanata nga na ito ay nagtagumpay ang mga Filisteo laban sa bayan ng Diyos, ang mga Hebreo, ang mga Israelita. So, nagtataka yung mga Hebrew, ang mga Israelita kung bakit hindi sila magtagumpay sa labanan. Yamang alam nila na ang Diyos nila ay makapangyarihan. Ang makapangyarihan Diyos sa lahat ng Diyos ng Filisteo. Nagtataka sila kung bakit hindi sila manalo do sa mga Filisteo. Samantalang ang Diyos nila ay Diyos na mananagumpay. Kaya ang naisip nila na kaparaanan ay dalhin ang Ark of the Covenant, yung kabanang tipan ng Diyos. Ito ay naandoon sa Holy of Holies, do sa tabernakulo, sa tabernacle, para do matiyak nila na sila ay mananalo do sa labanan. Okay, so ang ginawa nila ay kinuha nila yung kabanang tipan at dinala do sa Silo. And then, pagdating doon, nagsisigawan sila at akala nila yun yung tagumpay nila sapagkat kasama nila yung presence ni God. So, nakuha nila at dinala doon pero nung nagkaroon ng matinding labanan ay muli silang nabigo, natalo ang panig ng mga Israelita. So, itong kabanantipan ay naglalaman to ng 10 utos ng Diyos na nakaukit sa bato na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang kabanantipan ay dapat ito nananatili sa loob ng tabernakulo do sa the most holy place. 3 bahagi kasi yung tabernakulo, yung outer court, yung holy place, at saka yung the most holy place o yung tinatawag na Holy of Holies. Dito sa Holy of Holies kung saan naroon yung kabanantipan ay mayroong pumapasok dito na high priest. Once a year lang sila pinahihintulutan na pumasok sa Holy of Holies dito sa banal na dako, kabanal-banalang dako ng presensya ng Diyos.
at meron lang ina-assign na high priest dyan every year. Kaya isang parang kalapastanganan na kunin mo ang itong kabanatipan at ilabas mo, sapagkat ito ay dapat nananatili doon sa Holy of Holies. Ang ginawa ng mga anak ni Eli, si Hophni at si Pinehas, nilabag nila ang batas ng Diyos na ito. So kinuha nila ang kabanatipan at dinala nila doon sa Shiloh, kung saan naroon ang labanan. Okay. Alam ng mga Israelita na ang kaban ay isang banal na bagay, bagamat ito ay gawa sa kahoy at sa metal, ay naniniwala sila na ito ay pinagmumulan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito yung naisip nilang gamitin upang magtagumpay sa labanan. Kaya lang, isang pagkakamali ang ginawa nila, na gamitin nila ang kabanatipan sa maling kaparaanan. So, ginawa nila itong lucky charm o agimat, yung kaban, do sa kanilang laban, do sa mga Pilisteo. Ang kabanatipan na ito ng ating Panginoon Diyos ay hindi pwedeng gamitin sa maling kaparaanan, dahil ito ang magpapahamak sa kanilang buhay. Hindi nila magagamit ito para kunan ng kapangyarihan at lakas sa digmaan. Dahil ang maling paggamit nila sa kabanatipan ay kahalitulad ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na yun ang pinagtitiwalaan mo, hindi ang Diyos na dapat mong tawagan, hinga ng tulong. Kaya nung makuha ng ito, natalo sila, di ba? So yung kabanatipan naiwan do sa labanan. So ang daming namatay, 30,000 yung namatay do sa kanila, mga Israelita. Kaya nakuha yung kabanatipan, at ang kabanatipan ay inuwi ng mga Pilisteo. Nung nakuha ng mga Pilisteo itong kabanatipan, so naisip nila, so madali na nating matatalo ang mga Israelita dahil wala na ang presensya ng Diyos sa kanila. Narito na yung kanilang pinagtitiwalaan. So ang kapangyarihan ng Diyos ay ginamit nila ayon sa kanyang kalooban at sariling karunungan, at hindi sa pamagitan ng naisin ng tao para sa kanila. Ang kanyang kapangyarihan ay pinagkakaloob niya do sa mga taong nananampalataya ng lubusan sa kanya, kaya ganito po ang nangyari nung ang kabanatipan ay nandoon na sa Philistines. Ay ang nangyari naman sa kanila ay ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos at marami ang napuksa doon sa mga Pilisteo. Kaya ninais ng mga Pilisteo na ibalik yung kabanatipan. By the way, tingnan po natin yung reflection nito sa buhay natin, dito sa kwento na ito. So, alam naman natin na makapangyarihan ng Diyos. Alam din ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. So, dapat ang ginawa nila ay sumangguni sila sa lingkod ng Diyos, upang ang lingkod ng Diyos ang siyang kumausap sa Panginoon at itatanong kung ano ang dapat nilang gawin sa pakikipaglaban. Kaya ganoon din ang dapat nating gawin sa ating pakikipaglaban dito sa mundong ito. Araw-araw naman may mga pakikipaglaban tayong kinakaharap, at ang pakikipaglaban na ito ay laban doon sa spiritual darkness. Gusto ng kaaway na tayo ay ihiwalay sa Diyos, at meron pa tayong ibang klaseng labanan dito nga sa epidemya na ito ng COVID-19, kung saan ay hindi natin nakikita yung ating kalaban. Ito ang mahirap na labanan, pero ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon ay yung patuloy tayong dumulog mismo doon sa Diyos na makapangyarihan, at lumapit tayo sa mga lingkod ng Diyos upang maging gabay natin o magsabi sa atin kung ano yung mga dapat gawin upang maging matagumpay tayo dito sa labanan na ito. So, hindi tayo kumikilos sa ating sariling kaparaanan. Kailangan sundin natin ang panuntunan ng Diyos, pamantayan ng Diyos, maging ang batas ng gobyerno,
at maging ang mga payo ng mga matatanda sa iglesia or yung mga religious leader natin, na sa gayon tayo ay makatiyak ng ating katagumpayan dito sa labanan na ito. At siyempre, ninanais natin na tayo ay pangunahan ng Diyos upang matiyak natin yung ating katagumpayan. At malaman natin ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan ayon sa kanyang kaparaanan at kalooban. Kaya naman ang ginagawa natin ay ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Huwag po tayong magsawa na makipag-usap sa Diyos, humiling, makiusap, humingi ng kahabagan sa ating Panginoon Diyos para tuluyan natin malupig ang kaaway natin ito. At ang sino man nagpapakalat ng mga virus na ito, huwag tayong gumawa ng mga hakbang ayon sa sarili nating kaparaanan o manalangin sa mga Diyos-Diyosan o sa mga ginawa ng tao dahil maling kaparaanan nito, sapagkat ang nais ng Diyos ang makita natin ay yung pananampalataya sa Diyos, hindi do sa ginawa ng tao. So manalangin tayo sa ating Panginoon na hindi nakakita, at ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay ang siya magkakaloob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ibang sabi do sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tatandaan natin, para magtagumpay tayo sa labanan ito, kailangan meron po tayong tamang pananampalataya. At meron tayong tamang panalangin at paghingi ng kapangyarihan, ng gabay, karunungan, kaalaman, kalakasan sa ating Panginoong Diyos para tayo ay magtagumpay. At may pangako ang ating Panginoong Diyos na tayo ay pagkakalooban ng kanyang kapayapaan at katagumpayan, sapagkat ito ang nais ng Panginoon na maranasan natin, sapagkat dakila ang plano ng Diyos at ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Kailanman ay hindi binibigo ng ating Panginoong Diyos ang mga tao na mayroong pagtitiwala sa Kanya, mayroong pananampalataya sa Kanya, mayroong pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muli dumudulog sa iyong banal na trono, sapagkat ninanais namin na patuloy na maidulog sa iyo at maipakiusap sa iyo ang mga nararanasan ng bansang ito. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na kumilos. Hinahayaan namin, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito na nangyayari sa aming bansa. Naniniwala po kami na kontrolado mo ang lahat ng ito. At dalangin po namin ang aming mga tagapanguna sa bansang ito, ang aming president, vice president, mga senador, congressman, mga governor, vice governor, mayor, vice mayor, mga councilor, barangay captain, ang mga konsihal, barangay council, at lahat po, Panginoon, ng tagapanguna, mga doktor, nurse, militar sa aming bansa, ang lahat pong ito'y pangunahan mo, sapagkat sila po yung kumikilos para sa kaayusan ng aming bansa. At kami naman po ay hayaan mo po, Panginoon, na magkaisang sumunod sa kalooban mo at sa naisin ng aming bansa, na sa gayon madali po naming mapagtagumpayan ang epidemya na ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming iglesia at ang pamilya ng bawat mamayang Pilipino. Patuloy mo kaming samahan sa laban na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Israel Sarno ng The Shepherd's Voice. God bless you all, and to God be the glory.